Hello, magandang araw po sa lahat ng aking mga manonood, to my friends, followers, non-followers, and silent viewers. To all my viewers, kahit saan man po kayo naroroon, dito man sa Pilipinas o sa ibang bansa. May the Lord God bless you all po. Kung may mga pinagdadaanan po kayong challenges, kalungkutan, kapighatian, kahirapan, huwag po kayong masyadong mag-alala sapagkat ang Panginoon ang magbibigay ng comfort sa atin. Ang Panginoon ang magbibigay ng lakas, ng katalinuhan, ng mga bagay na dapat natin gawin na hindi natin kaya sa sarili nating kaparaanan. Hayaan natin ang Panginoon ang tumulong sa atin at gumawa ng paraan. Hi everyone, welcome to Marisol Templo Talks. This channel is all about real talk, current events, and everyday life, grounded in faith, family, and truth. Dito, open po tayong pag-usapan ang mga isyung may kabuluhan at makakatulong sa paghilom, pagbangon, at paglago natin sa totoong buhay. Alam niyo po, ang kailangan lang natin ay lumapit sa Panginoon. Sabi nga ni Lord, di ba? Come to me, call to me, and I will answer you. Pangako ni Lord yan. Ang kailangan lang po natin, lumapit sa Kanya ng may kapakumbabaan at tayo po ay mag-repent o tumalikod sa mga kasalanan. Yung mga bagay na hindi natin magawa sa sarili nating kakayahan, na talagang gustuhin man natin, ay sa tingin natin napaka-imposible. But nothing is impossible with God. Okay po, huwag kayong mag-alala, trust in God, lift up your problems to God, surrender everything to God, at si Lord ang bahala. Anyway, gusto ko lamang po talagang i-share sa inyo yung Word of God for today na binigay sa akin ni Lord habang ako'y nag-aaral ng kanyang salita, and he talked to me, okay? And I just want to share it with you. I came across the verse ng 2 Corinthians 1 verse 4. And sabi po dito, He comforts us in all our pain so that we can comfort others too. So, yan po yung ginagawa ko ngayon na pagbibigay po ng patutuo sa inyo na ang buhay ko, ang dami kong pinagdaan ng mga sufferings, discomfort, and pains. Talagang struggle to the max. Yung mga pinagdaanan ko bilang isang nanay, sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, I'm a solo parent, single parent to 4 kids, and now young grown-ups. Ang bunso ko ay mag-18 na next year. So, lahat sila ay nagsilakihan na. Pero habang nung baby pa sila, ayokong maiyak, pero sobra-sobra po talagang mga pinagdaanan kong kahihiyan, pagsubok, dahil hindi ako makabayad sa tinitirahan ko, hindi ko alam kung saan kukunin yung pagkain namin, hindi ko talaga alam, but God is so merciful and gracious to me kasi naiiyak ako sa mga pinagdaanan ko dati. I'm just sharing to you the miracles that I had. There was one time na hindi ko alam saan kami kukuha ng pagkain. Hindi ako makagalaw dahil wala akong ibang malapitan kasi struggle din yung mga kapatid ko, and then they cannot provide everything for me, and I really had to depend on God that time. So sabi ko one day, Lord, one time pala, Lord, hindi ko na alam ang gagawin ko. Wala kaming pagkain, walang gatas yung anak ko. Yung lahat na sila, sabay-sabay kasi 3 maliliit yung mga anak ko, mga babies. Hindi ako makakilos gaano. Talaga hindi ko alam ang gagawin ko noon. And after I prayed in tears, in tears, after I prayed, God was so good to me. Miracle happened. After 3 minutes, wala pang yata, may kumatok sa pintuan namin. Alam niyo po, may dala siyang bigas at ulam. At may bigay pang 300. Nakakaiyak, If you trust in God talaga,
miracles really happen. Marami akong miracles kasi marami akong ma-share sa inyo. Pero out of nowhere, God answered me immediately after I prayed in just less than 3 minutes. May kumatok. Hindi ako nag-go-over. That's reality. Ano po? That's truth. May kumatok sa akin agad. Nagbigay ng pera. Nagbigay ng pagkain namin. And that's one of the miracles talaga. Thank you, Lord. Thank you, Lord. And one time, isa pa na patuto ko. Hindi ko talaga rin alam ang gagawin ko. Isa pa lang yung anak ko noon. That time na sinasabi ko yung miracles na 4 na yung anak ko noon. May 3 na ako na. Naalala ko lang biglang going back. Yung kami pa lang ni Kego, yung panganay ko. Hindi ko rin talaga alam ang gagawin ko kasi wala akong asahan noon eh. Kumbaga, hindi sapat yung tinutulong sa akin ng mga kapatid ko. Umiyak ako, humiga ako, gumulong-gulong talaga ako sa sahig. Sabi ko, Lord, I surrender everything. Hindi ko alam. Paano na. And then, nag-ring yung phone ko. Nag-ring yung telephone ko. Kasi may telepono pa ako doon, landline. Biruin nyo, kahit sa tindi ng kahirapan, may telepono pa ako. Nagawa ko pang makapagpa-install ng telepono. Nag-ring yung phone ko. Yung isa sa mga sisters ko, yung dati kong kakilala, na isa sa mga nag-lead at naggagabay sa akin noon. Tinawagan ako, ito Sol, may trabaho akong bibigay sa'yo. Punta ka dito, kita tayo. Yung zero na talaga ako, hindi ko na alam. Zero na talaga yung cash ko. Wala na akong next na pampakain sa anak ko. Sa akin, pati sa sarili ko, And yun nga, tumawag siya. And quick talaga yung response ni Lord. Very quick. Right after I prayed, nag-ring ang phone ko. Nagkaroon ako ng pag-asa. Inoferan ako ng work, ng tulong. And that work, good for 3 days lang. So, ayun, nakapunta ako. And hindi ko alam kung saan ko, dinala ko yata yung anak ko, no? So, nagbigay ako ng mga flyers. Yung flyers na pwede namang gawin ng kaibigan ko nang hindi na ako kailangan. Pero, yun nga siguro, tinatch siya ni Lord to help me. So, binayaran niya ako doon ng 300 per day. So, di ba, naka 900 din ako. Kakabigay lang ng flyers sa mall. Di ba? That's how God works. Kaya wag kayong mawawala ng pag-asa. Come to God. Be real. Repent and really trust in God. And God will do the rest for you. And look at me now, hindi pa man totally nakaangat, kasi we're still in the process. Pero ang laki ng difference ko sa dating ako, nang ako'y nagkakaroon pa ng mga maliliit na anak. Kasi mag-isa ko talaga silang pinalaki, ginabayan sa sarili ko lang, Kasi yung tulong ng mga kapatid ko at ibang tao, syempre, hindi yun lagi-lagi, araw-araw, kung ano lang, pwede, Pero talagang thank you sa lahat ng mga tumulong sa akin, lalo na sa mga kapatid ko at sa mga taong kung magbigay talaga sa akin ng tulong, hindi patsi-patsi, kundi libo-libo, Thank you sa inyo. Pero hindi yung basta, sabi nga ng isa kong kapatid, paano mo nagawang tulungan ka ng ganun malalaking halaga? That's a miracle, Someone helped me like 10,000, 7,000, 5,000, hindi lang 300, 100. Talagang God poured His mercy upon me and my kids. And thank you, Lord, talaga. Thankful ako kay Lord. So, huwag kayong mawawala ng pag-asa, Lapit lang kayo kay Lord. Kapit, at tumalikod kayo sa inyong mga kasalanan. At kung hindi nyo matalikuran, hindi nyo magawa, umiyak kayo kay Lord para tulungan kayong makawala sa inyong mga kasalanan na hindi nyo kayang gawin sa sarili nyong kalakasan o lakas lamang. Thank you so much for watching. Sinishare ko lamang po sa inyong experience ko kasi ito na yung ministry ko, to inspire, motivate, encourage people so that they will come to know Christ. And be saved. Thank you so much for watching. God bless you. God bless you. Have a nice day. Bye for now.